So what's up sa mga ka-hombre ko dyan? Makagago, what's up man na naman nga pala to. At syempre mga ka-hombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally ating matutunghayan for the second time kung gaano po kaisip bata ang isang tao na habang buhay na atang bata. Magiging 50 anyos siya, pero bata pa rin ang pag-iisip. Yung taong pipiliin lang ang suso kesa sa kanyang mga anak. Yung taong pipiliin ang banig kesa sa kama. Yung taong pipiliin ang maging adik kesa ang maging maayos na buhay. And this is the biggest addict, the biggest pa-victim, the biggest manloloko, the biggest manjojombag ng jowa, the biggest kantutero, the biggest panganay maker sa buong mundo, the biggest iyakin, tulusip ko, lakas, tama, palakpakan, ang putang inang yan. Alam nyo na lahat kung paano to nagsimula. Follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Meron tayong part 1, almost 900,000 views sa YouTube. Ang laman po ng content na to ay tungkol sa napakalaking panloloko ni Lakas Tama kay Jasmine Supetran, aka Bully. Okay? Ito yung pinaka nakakalungkot na part. Naalala ko pa nitong mga nakaraan, bago ko ilabas yung video ko, madalas sabihin ni Jasmine sa mga videos niya, hindi daw totoo yung mga allegations na sinasabi ng mga influencers na nagtatanggol sa kanya. And actually, totoo naman. Yung iba, mali talaga. Pero yung mga nilabas ko, totoo lahat yon. Now, Jasmine, aminin mo man o sa hindi, iisa lang ang connection natin dalawa. So, napaka-imposible naman na yung mga videos, yung mga screenshot, yung mga nilabas ko na clips, accidentally mo lang na-isend doon sa best friend ko na sinend sa akin. Di ba? Tama? Na pinapasend mo na may consent galing sa'yo. Kaya nga nakulong si Lakas Tama. Dahil kahit papano, nakatulong din ako sa'yo, nakatulong kami sa'yo, na-boost ka namin, and then after mo napakulong, nagbago isip mo. Sa audio na to, maririnig yung lahat na sinaktan ni Lakas Tama ang kanyang partner. Ha? Maaari ba? Oo. Ang ina mo, bukas mo alam. Ito pa rin tayo. Sabi sa'yo. Iyan ang gusto kong sabihin sa'yo. Matitindi po ang mga kaso ng tao na ito, si Lakas Tama. Pero ang pinakamatindi for me, dahil hawak na hawak siya sa leeg ni Jasmine, ay yung vowsy. Now, mga kahombre ko, si Jasmine po ay habang buhay na ata siyang martir. No? Mamaya, babalikan natin yung pagiging martir niya. Pero Jasmine, alam mo, to tell you the truth, bakit mo kailangan maging martir? Ikaw ba ay pinanganak upang maging martir? Upang maging tadyak-tadyakan lang ng mga lalaki? Upang maging parausan lang ng mga lalaki? Kaya ganyan ang iyong mindset? Yan ba yung gusto mo na i-portray sa sarili mo? Alam mo, Jasmine, napakarami pa dyang lalaki na ayos para sa'yo. Definitely, itong addict na to is a big no sa'yo at sa mga anak mo. At syempre, for your future. You are still young, man. Huwag kang mag-alala. Life is great. Kung hindi nag-work sa panguna, kung di nag-work sa pangalawa, meron pang pangatlo. Napakarami. See, ang dami pang kasunod. 3, 4, 5, 6. Kaya nga tayo binigyan ng infinite numbers. Kasi ibig sabihin, ganun karami yung chances mo. Dahil syempre, isa nga pong boba at martir, si Jasmine. Syempre, naghanap po siya ng pampiyansa na 200,000 kay Lakas Tama. Palakpakan natin ang putang inang yan. Ang galing, di ba? Ang galing, no? Di ba?
Wala na po siyang ibang ginawa nung panahon na nakulong sila Kastama, kundi ang magtrabaho. Nakita nating lahat. Nagbenta-benta siya ng mga produkto nila Kastama. Sabi niya nga sa live niya na siya daw pinupuntahan niya sila Kastama, binibigyan niya ng mga pagkain. After all ng 1 month kong paghihirap sa pag-aasikaso sa bail mo, sa pag-aasikaso sa withdraw ng case mo, sa mga pagkakulong mo, paghatid sa pagkain mo dahil patay gutom ka, di ka kumakain ng mga pagkain sa kulungan. Sa mga gamot mo na utang na loob naman, gusto mo priority ka. So, nagawa ni Jasmine lahat ng yan. Ganun po siyang kamartir at katangang tao, mga kahombre ko ha. Matapos siyang bugbugin, matapos siyang maltratuhin, matapos siyang i-treat like pokpok, no? Matapos siyang bastusin, bulastugin sa social media, nakita natin lahat, di ba? Partida na yon, may anak pa sila, ganyan po ang ibinalik ni Jasmine. Aba, dapat pangalawang beses na itong palakpakan niyang putang inang yan. The best ever, Jasmine. At syempre, although nakapag-bail sila Kastama, salamat sa 200,000 kung saan man nahagilap yon ni Jasmine. Now, mga kahombre ko, although ongoing pa rin ang case ha, paglabas nila Kastama, nakahanap agad siya ng babae. Meron po siya agad ibang babae. Ang galing, mga boss. Noong November 30, nag-post si Jasmine sa kanyang Facebook account na inilalabas niya ang buong storya sa panloloko agad nila Kastama sa panahong kakalaya pa lang nito. Ito po ang post. So, napakalabo na nagsisinungaling si Jasmine. Tanga lang po si Jasmine. Hindi po siya sinungaling, I think. Ewan ko lang ha. Pero para sa akin, sa part na to, hindi siya sinungaling. May resibo. As you guys can see, di ba? Kita nyo po dito ang picture ng babae na ipinalit nila Kastama sa kanyang asawa, sa kanyang partner, di ba? Kayo na magdesisyon kung anong klase ng babae yan. Hindi ko alam, wala ako sasabihin kahit ano. So, nakikita po natin dito na pinicturan niya yung likod nila Kastama, pinicturan niya yung legs niya na nandun sa likod sila Kastama, at syempre, siya talaga to. As nagmamatch yung mga singsing niya sa kanyang mga suot, di ba? Ito po ang pinakamalupit at pinakanakakainis na part. Usually, kapag ganito na, nagkakabukingan na, yung lalaki tatanggi. Obviously, syempre, mga kahombre ko, sabi nga nila, kahit huli ka na, wag kang aamin. Wag, man, patay ka dyan, di ba? Yung babae po, hindi ko masabi na siya ikabit. Kasi at the end of the day, hindi naman kasal si Jasmine at sila Kastama. Pero syempre, konting respeto naman, no? Kasi meron nga tayong 3-month rule, di ba? 3 months rule, usually. Tapos may anak pa sila. So medyo delikado tong part na to, no? Konting delikadesa sana, no? Para dito sa bagong babae ni Kastama. Konting delikadesa. You know the story. Alam mo yan. In fact, lumabas din yung mga convo nyo. Alam mo na pumasok siya, na pinakulong siya ni Jasmine, na si Jasmine, sure, alam mo rin na si Jasmine yung gumawa ng motibo kung bakit din siya nakalabas, di ba? Siya yung gumawa ng extra super efforts for this boy, Kastama the addict, di ba? Nag-post din po etong Temple. Thanks for posting, single mom. Pakiredy ang abogado mo. Mag-uubusan tayo ng pera. See you in court then. Ngayon, for me, Temple, ano ba ang basihan mo sa ubusan tayo ng pera? Ano ang basihan mo sa pagiging maraming pera? Yung marami kang ginto? Is that your basis para malaman at maramdaman mo sa sarili mo na mabigat kang tao dahil marami kang pera? Bagay kayo nila Kastama, actually, to tell you the truth. Kasi hindi ka marunong tumanggap ng kamalian. Sino ang taong nasa right mind ang magtatanggol o ang magtatama sa mali niya? In this case, mali sa mali. Paano mo itatama ang mali sa mali? Papaano mo naman itatry itama yung kitang-kitang obvious ng mali? How can you do that, man? Sabihin mo sa akin, ano bang akala mo sa korte ng Pilipinas? Porke marami kang pera, sabi mo, porke marami kang ginto, yun na yung basehan ngayon. Mga kahombre ko, pag marami kang ginto, ikaw yung pinakamaraming pera. Kung yun ang basehan, ibig sabihin, grabe ng klase ng ating bayan. Grabe tong tao na to. Ubusan ng pera, mga kahombre ko. Pero kung titignan mo siya, para sa akin saan ka naman kukuha ng pera? May trabaho ka ba? Ikaw ba pinanganak kang milyonarya?
Alam mo yon? Kung tunay kang may pera, hindi mo ganyan ititreat yung pera mo. Mag-uubusan kuno kayo ng pera sa korte. Tapos ano ang sasabihin mo sa korte? Totoo po, naging lalaki ko si Lakas Tama. Totoo po na ako po ang motibo kung bakit hindi na nakakapagsustento si Lakas Tama sa anak niya kay Jasmine. How will you ever win? Ikaw pa ang may lakas ng loob na magsabi ng ganito, ubusan ng pera sa korte, then you will lose. Then, good sa abogado mo. Palakpakan ang putang inang yan. Good sa abogado mo. Kasi it will be an easy lose. So, matatapos agad kayo. Wala ka namang ipaglalaban eh. Ano ipaglalaban mo? Na ipinost ka? So what? Ganon talaga. Kasi manloloko kayo. Tinarantado nyo yung tao na kapapanganak lang na gumawa ng lahat ng paraan para lang makalaya yung kinabitan mo. Diba? Let's say, kinabitan na lang. Oh. So in short, talagang dali ka dyan. Talagang dali ka dyan. Sana nga talaga mag-ubusan kayo ng pera ni Jasmine. Nag-status po ulit si Jasmine. Hindi mo deserved ang may ganitong pamilya. Gusto daw ng masayang pamilya at simpleng buhay. Nagpaalam papunta sa inuman, birthday ng kaibigan. Bukas na daw makakauwi dahil malayo daw. Huwag kang mag-e-expect ng right partner kung sa sarili mo hindi ka right person. Oh my goodness, man. This is heavy. Huwag maghahanap ng masayang buhay kung may pamilya kang winasak na may ilang ding bata ka ding sinaktan. Referred to dun sa temple. Yes, pagdating sa love, tayo ay may weakness. Pero yung sa'yo naiiba. Ingatan nyo yung mga iniingatan nyo kapag may instinct na never nagkakamali yun. Okay? So, kumbaga, kapag may instinct ka na feel mo, never nagkakamali yun. Sa inyo na po, and I would like to thank you still for waking me up para sa pagsalo sa bigat at sakit ng mga problema. The best blessing. But don't forget the karma. Totoo to. Mga kahombre ko, ganito kasi yan. Lakas Tama is just a complete boy. Okay? Sobrang liit niya. Sobrang bata niya. Magaling lang po siyang mambuntes. Pagkatapos niya mambuntes, iiwanan niya, babalik siya sa mga bisyo niya. Mga kahombre ko, alam nyo, hindi na rin kay para pa itago na si Lakas Tama isang napakalaking addict. Kita niyo yan sa mga videos niya, kita niyo yan sa itsura niya, kita niyo yan sa way of talking niya. Hindi ko alam kung may sakit siya sa ulo kasi hindi naman ako doktor, ewan ko, okay? No idea. Pero sa bold eye ko, sa nude eye ko, kita ko talaga. Kasi nakasama ako personally, hindi ako nag-addict, pero marami ako nakasamang ganyan all through my life. And nakita ko na same yung sitwasyon ng mata, yung sitwasyon ng way of talking niya, yung paiba-iba siya ng moods, di ba? Umiiyak, masaya, biglang galit, di ba? Part yun. For me, para sa akin. Eto pa, this is the day after mo makipag-check-in na nahuli kita, nag-aya ka pang lumabas kasamang bata dahil need mo ng relaxation dahil stressed at sinamahan ka namin sa lahat. O yan, mga kahombre ko, nung kakalabas niya lang, pinagbigyan siya ni Jasmine. See, mga kahombre ko, alam nyo, it's very tough for Jasmine too sa panahon ngayon. Kasi syempre, mga kahombre ko, single mom, nag-grind. See, tapos itong tao na to, nakulong, syempre wala to. Wala namang kwenta tong tao na to eh. Everybody knows. This is a boy, a brat, na kailangan mo siyang luhudan, kailangan master, kailangan, siya yung pinaka-best, pero wala siyang kwakwenta-kwentang tao, wala ka pera-pera, wala kahit ano. Ang maibibigay lang sa'yo ng tao na to, itlog lang. Nothing more, nothing less. Aanakan ka lang, that's it. Magwapo, maayos na anak. Yun ang kaya niya ibigay sa'yo kasi may tsura naman siya eh. Tapos lahat, ikaw magpo-provide sa kanya. Yun, in short, kailangan mo maging kasing tanga ni Jasmine, ganun katanga, para gustuhin ka nila Lakas Tama. Etong mentality na to, same to ng mentality ni Bugoy na Koy-Koy. Yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi maganda. As a family man, kailangan mong i-treat yung babae as a whole. Hindi yung ititreat mo lang yung babae ng ganun-ganun lang, ng napakawalang kwenta. Kaya hindi ka nagiging successful, Lakas Tama. O ikaw, Bugoy na Koy-Koy. Hindi ka magiging successful kung niloloko mo at kung manloloko ka ng partner mo. Maniwala kayo kasi ako, uulitin ko pa ulit-ulit ako. Kung wala yung asawa ko, hindi naman ako magiging successful. How can I be successful kung wala yung partner ko para ayusin yung daan ko, i-pave yung way ko? Sa totoo lang, mas walang kwenta akong tao kaysa kay Lakas Tama sa internet, mga kahombre ko. You know me. Si Lakas Tama nga, hindi pa naglabas ng tite. Ako naglabas ng tite. Ang dami ko pang ginawang kabulastugan hanggang ngayon. See?
May mga mali pa rin ako for sure. Pero hindi ko napapansin. Sure, marami pa rin ako mali. Pero sila kasama mga kahombre ko, this guy is older than me. So this guy is older than me but he acts like a full child. Tignan niyo yung ginagawa ng asawa niya sa kanya or ng partner niya sa kanya kasi hindi naman sila kasal. Pinapasaya siya, binibigay halos lahat ng pangangailangan niya. And look kung anong ginawa ng tao na to. Alam niyo mga kahombre ko, kahit nga sa Islam, na pwede kang mag-asawa ng kahit ilan mo gusto. Still, mga kahombre ko, sa ating mga kapatid na Muslim, dapat kung nagbigay ka ng isang ballpen sa first na asawa mo, magbibigay ka rin ng exactly the same ballpen sa pangalawa mong asawa. Hindi mo sila pwedeng may favorite ka. Hindi. Kailangan nahatiin mo rin yung sarili mo. Kunwari sa umaga, 3 hours ka sa first asawa mo. Sa tanghali, 3 hours ka sa pangalawang asawa mo. Sa hapon, 3 hours ka sa pangatlong asawa mo. Ganon. Panguna, pangalawa, pangatlo. Same-same ng oras. Same-same ng pera. Same-same ng pagmamahal ang ibibigay mo. Yun ang katanggap-tanggap sa Islam. Kita mo na, lakas tama. Sa tatlong yon, wala ka naman mapoprovide dun eh. Kundi yung fake lang na pagmamahal medyo fake. Kasi kakantutin mo lang eh, tas tapos na, di ba? Yun na yung fake na pagmamahal. Yun siguro kaya nila kasama mga kahombre ko. Kasi sobrang dami ng panganay ng tao na to eh. So sanay na sanay ito. Sa umaga kantot, tanghali kantot, hapon kantot, gabi kantot. So kaya niya 4. Yun nga lang, wala siyang pera, wala siyang trabaho, wala siyang sense of orientation, wala siyang responsibility, wala. Dako, tayo na, wala. Yun na, he's a little boy. Nakakantot lang ng kakantot. That's it. Ganun po siya. Sila kastama, kahit dun sa legal na proseso, hindi ka pa rin pasok. Ibig sabihin, ikaw at si Bugoy, pasok kayo pareha sa basurahan. Kasi ganito nyo lang tingnan ang mga babae. Kailangan inahalik-halikan ng paa nyo, ulol. Sino naman ang hahalik sa putragis na paa mong walang kwenta? Wala kang kwentang tao. Hindi mo deserve yung kasing stupida nitong si Jasmine. Hindi mo deserve yan. Yung ganyang klase ng babae. I don't know, man. Tuloy tayo. Ito na yung mga latest mo. Nagno-notify sa phone ko kasi sa FB page ang usapan nyo. Ayan na, mga kahombre ko, yung usapan nila. Master, smoke tayo bago ka bumalik ng Japan. Tara, Master, smoke tayo. See, ang tagal. Kasi gantong panahon siya nakulong eh. Diba? Tapos sumagot siya no November 23. So talagang nag-uusap-usap na talaga sila, mga kahombre ko. Ikaw ba yan, Master? Oo, Master, kailangan ko magkaganito. Di naman biro'y nangyari sa'yo. Pinanood kita, bla bla bla. Sige, Master, sabihan mo ako, puntahan kita. So as you can see, yung babae po yung makulit. Master, Gina, sa main ko na lang ikaw mag-chat. Diyan na sila nagkalokohan, mga kahombre ko. Hindi lang dalawa, marami pa siyang mga babae, di ba? Na mini-message. At di ka pa nakontento after all the love, support at mga hinahanap mo sa partner. Pinatawad kita kasi narcissist ka at gusto mong tanggapin lang lahat yan. Kung tanggap kita ng buo ka mo, wala akong i-complain sa lahat ng ginagawa mo. Grabing klaseng mentalidad yon, mga kahombre ko. Eto pa, tara, ayan pa yung iba niya. Then here, nakalimutan mo na nakalagin ka pa sa lahat. Micro-cheater. Sira mga phone mo dito sa bahay, di mabuksan at iba ng password mo, kaya kampante ka. Makikita natin, mga kahombre ko, na ang dami po niyang naging friends in a span of few minutes. Yan o, 641, 642, 644. So, itong tao na to, mga kahombre ko, naghahanap to ng babae sa mga fans niya. Gets nyo? Yun ang trabaho nito. Instead na mag-isip siya kung paano pakakainin yung mga anak niya, instead na mag-isip siya sa future ng mga anak niya, instead na mag-isip siya sa grocery nila, instead na mag-isip siya sa bills, Meralco, tubig, di ba? Gatas ng anak niya, pampers ng anak niya. Yan yung tipo ng mindset na wag niyong gagayahin. Hindi po yan astig. Hindi nakakaastig yan, mga kahombre ko. Ang nakakaastig yung tipo ng tao ni MG na minamahal ng sagad ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Yun ang maganda. Yun ang gagayahin nyo, mga kahombre ko. Wag dito. Itong mga ganito, trabaho to ng mga taong failed. Failure to, mga kahombre ko. Kasi isipin nyo, papaano papasok ang pera sa'yo kung kahit ikaw sa sarili mo, hirap na hirap kang ayusin yung sitwasyon na binild mo.
Ikaw, mga kahombre ko, this is all him. Sino bang nag-push sa kanya na siya ay mambuntes? Wala, siya lang yan. All his will. And now, yung ginawa niya, yung kinuha niyang choice na buntisin yung mga babae na kung sino-sino. Yun din, mga kahombre ko. Yung hindi niya pala kaya. So, ang ginagawa niya, pag di niya kaya, nilalabasan niya na lang. Gagawa ulit siya ng ibang problema. Aba, ang galing ng utak niya, di ba? Lalabas siya sa relasyon niya na nakabuntis siya, hahanap siya ng iba ulit na bubuntisin, then same ulit, magla-live ulit siya, magwawala ulit siya, mambubugbog ulit siya, tapos alis ulit siya, lipat ulit ng babae. Lakas tama. Literal na ginawa mong personalidad mo yung pangalan mo. Lakas tama. Ewan ko lang kung anong klaseng tao pa yung maaaring maniwala sa gantong tao, mga kahombre ko. Kaya yung mga tao na sumusuporta sa kanya, well, how can you support a guy na hindi niya na rin kilala yung sarili niya? I understand you guys. Kasi pinapanood ko nitong latest nung nakulong siya. Na-curious ako. Sabi ko, bakit maraming nanunood sa tao na ito? Hindi ko alam. Ba't maraming sumusuporta sa tao na to? Hindi ko kasi siya kilala, alam niyo yun? Pinanood ko siya, no? Yung time check, 6, time check, 5 a.m. Sabi ko, wow, daily vlog. So this guy is very consistent sa kanyang pagtatrabaho nung nasa Japan siya. And it's not a joke. Time check, 4 a.m. Gising na ako. Eto, time check, 6 a.m. Nagbabike na siya. Nagtotrolley siya, yung automatic niyang trolley, kung ano man tawag doon. Papasok siya sa trabaho, time check. Eto na, time check. Kita mo, pagod na siya. Time check, uwi na ako, gabi. Grabe, mga kahombre ko. So, he was actually good. Kaya pala sabi ko, kaya pala maraming sumusuporta sa hinayupak na to because nagkaroon siya ng time na napakaayos pala ng utak niya. So now, hindi ko alam ano nangyari sa tao na to. Because he was almost perfect as an OFW. Tas ang maganda pa niya, binibigyan niya ng lessons yung mga followers niya. Nagbibigay siya ng Japanese word, tas ine-explain niya, ganito Everyday siyang ganun, mga kahombre ko, sa mga vlog niya. Kaya pala siya minahal. So, that lakas tama, yun ang gusto ng mga tao. Hindi yung lakas tama ngayon na wala na sa hulog. So, actually, nagustuhan ko din. Na-addict na din ako. So, nanunood ako sa kanya. Chinecheck ko pa paano ba magbayad ng bill sa Japan. So, yun. Pinapakita niya lahat yun sa mga vlogs niya. Ganun sana, lakas tama. Ano nangyari sa'yo? Ito na yung nagpaalam ka, iinom ka sa birthday ng kaibigan, kinausap kita na hindi makakabuti sa kaso mo. Hindi magiging maayos buhay mo at kung gagawin mo yan, magiging dahilan ng problema na naman. Pinauwi kita, pero madaling-madali kang umalis. So, hindi ka na naman nag-isip. Yung Google Maps nasa recent Kabanatuan. So, kailangan ko pang i-confirm kasi hindi ka nagsabi kung saan. So, nasa Kabanatuan po siya at alam nyo na. So, eto na. After kinabukasan, uuwi daw dahil malayo at nakainom, hindi makakapag-drive. Umuwi, eto na. Bang! Lumabas na po ang mga picture nila tama kasama nung babae. And here, confirming, todo deny ka. Sino yan nasa picture? Ina ka? Matawa ako. Sino yan nasa picture? Sino ba to? Gunggong ka ba? Calling me, pero to be narcissist again. Di nyo na naisip, mga bata, kahit di na ako tumulo. Ayan, tumatawag. See? In short, mga kahombre ko, makikita natin dito na galit po si Jasmine. At makikita din natin dito, tignan nyo kusang nadating sa akin ang mga info. Ayon sa nagbigay ng info kay Jasmine, kawawa naman ang totoong BF niya. Tae-tae na. Sa bagay, siya lang bumubuhay dyan. Kaya kahit anong gawin ng babae, okay lang. Huwag mo na lang sabihin sa akin galing. Meron silang picture nung jowa nila kastama ngayon at nung boyfriend nung babae na yun. Kaso, again, sabi niya, okay lang daw dun sa lalaki kasi yung babae yung bumubuhay sa lalaki. Man, that's tough, mga kahombre ko. Nalungkot ako sa part na yun. So dito, sa mga screenshot na to, mga kahombre ko, makikita natin kung gaano ka-aggressive pa rin si Temple kay Jasmine. And at the same time, kung gaano pa rin po katanga si Jasmine. Kasi parang dito sa mga story niya na to, parang kaya niya naman patawarin sila kasama basta mag-public apology lang daw. Diyos ko, Jasmine, tumigil ka. Mas okay na nangyari na yan sa'yo. Stop ka na dyan. Goods na yan. Mabalik po tayo ng konti, mga kahombre ko, ha, sa post ni Temple. Natawa lang ako dito. Sometimes, ito na nga yung sinasabi ko Kapag hindi ka ganun ka-sure, huwag ka lang magsalita. Kaya ako,
hindi na ako basta-basta nagawa ng content. Kasi wala baka kainin ko lang ulit. Eto na po, kakainin po to ni Temple. Tingnan nyo ha. Kahit gaano kahirap ang buhay, huwag kang titikim nang di mo asawa. Ayun lang, di ba? Although hindi niya pa naman asawa to, pero may anak sila. So, medyo malapit, mga kahombre ko. Pero hindi legal, okay? Hindi sila kasal. So, yan na. Pagtapos po ng pagtanggi-tanggi ni Temple, pagtapos ng pagtanggi-tanggi ni Lakas Tama, magkasama na po sila sa live. And mapapansin natin na kinikilig yung babae, oh. Ayan po si Lakas Tama, magkasama sila. Lalo pa po nilang pinatindi yung magiging kaso ni Jasmine na bawsi sa kanila. Palakpakan na mga putang ina. Ang galing nyo ha. In fairness, man. I like you guys. Alam nyo mga kahombre ko, to tell you the truth, naawa talaga ako dito sa nanay ni Lakas Tama. Grabe siyang umiyak. Alam niyo yun, grabe na siyang, sobra na siyang stress. Nafe-feel ko yung sakit dahil I think nasa 60s na rin niya tong nanay ni Lakas Tama. Same ng nanay ko. So mga kahombre ko, alam niyo, nalulungkot ako, no, na makita na ganito. Siyempre, man, itong mga to, mga kahombre ko, itong mga tulad ng nanay ko, sila po yung mga isa sa mga nauna bilang OFW. I am lucky kasi napauwi ko na yung parents ko. Alam niyo yun, they are living off of their pension from Italy, di ba? Pero man, itong nanay ni Lakas Tama, I think hindi pa siya makauwi because she still needs to work. Ibig sabihin, ang dami niya naging problema, dami niyang hinarap. Si mga kahombre ko, gano'n nakahirap. And look, Lakas Tama. Tingnan mo, Yoshi, yung ginagawa mo sa nanay mo. Hindi ka ba nahihiyaman lang sa sarili mo? Look at your mom. Maawa ka naman sa nanay mo. Kahit yan na lang, oh, itong babae na to na lang ang irespeto mo, man. Huwag na yung iba, ito na lang yung irespeto mo, yung nagluwal sa'yo sa mundong ito na lang. Gusto kang gabayan, ayaw mo naman magpagabay. Yoshi, alam mo, bro. Ito real talk ha. Yung mundo dito, Yoshi, sa Pilipinas is tough. I know you saw it now. I know you felt it now. Yung mga palabas mo na ang gandang mabuhay sa preso, ganito, ganyan, everybody knows that that's sarcastic. The reality of life sa Pilipinas is tough, is hard. Kung ang utak mo, Yoshi, is yan, yung tulad ng utak mo ngayon, it will never ever work. Dito kasi sa Pilipinas, it's either you make it or you fail. Wala pong gitna dito, mga kahombre ko. Walang gitna. In fact, makikita nyo rin na mas mataas ang porsyento ng mayayaman at mahihirap kaysa sa middle class. Because that's how it works here. If you don't make it, you will definitely fail. Wala man lang sasalo sa'yo sa gitna. Samantalang sa ibang bansa, sa mga bansa na prolific, sa mga bansa na successful, tulad sa Europe, tulad sa Japan, meron pong sasalo, may middle. So kahit papano, mga kahombre ko, masasalba yung mga tulad ni Lakas Tama. And in fact, mapapansin nyo na talagang naging successful siya nung around 2020s niya, di ba? Sa mga vlog, kita nyo. Kasi may sumalo sa kanya. Dito sa Pinas, walang sasalo sa'yo, Yoshi. Eto pala, merong pwedeng sumalo sa'yo, Yoshi. Kaso tanga ka at wala ka nun. Asawa or partner mo, pamilya mo, o kaya naman maximum nanay mo. Yan yung pwede mong maging middle class. Yung pamilya mo na binuo mo at yung nanay mo. Ganyan din naman ako eh. Tulad din ako ni Lakas Tama eh. But then, my wife came to my life. And everything changed. After nun, dumating asawa ko, dumating naman yung mga anak ko. Mas lalo nang nagbago. Madali lang to, Yoshi, kung gagawin mo tong tama at kung gugustuhin mo. Madali lang to, Yoshi, kung yung utak mo iaayos mo at gugustuhin mo talagang maging ayos yung buhay mo. Kasi kung hindi mo naman gugustuhin at mapipilitan or napipilitan ka lang sa mga gagawin mo, then it will never ever work. Pero ang pinakamahalaga, Yoshi, maayos mo yung circle mo. Kasi yun talaga ang magpapabagsak sa'yo, yung mga taong nakapaligid sa'yo. And stop saying na nagsisisi ka, na nakilala mo, na kung sino-sino mga nakahalubilo mong influencers. Kasi kahit papano, sila yung isa sa mga nakatulong sana sa'yo na maging sikat ka dito. Kaso ginamit mo sila sa maling paraan. Kasi maliit, makitid ang utak mo.
Tulad na lang nun, lakas tama, sa BOTY. Kung naging part ka nun, hindi ka sana ganyan ngayon. Tingnan mo yung mga naging kasali ng BOTY dati. Tingnan mo sila ngayon. How good they are now. Yung mga hindi bumitaw kay MG. Hindi mo pwedeng lahat isisi sa mga co-influencers na nakilala mo, Yoshi. Kasi ibig sabihin, ikaw yung gumamit sa kanila sa maling paraan. Kasi marami dyan na mga influencers na pwedeng makatulong talaga sa'yo. Legit. Kaso, kung sino pa yung pwedeng makatulong sa'yo, yun pa yung tinarantado mo. Kung sino pa yung tao na talagang malinis ang hangarin sa'yo, siya pa yung tinalikuran mo. And ito yung mismo nangyari sa'yo. Ngayon, bumangga ka ng mga influencers na hindi mo naman pala kilala, na hindi mo naman pala kaya, and that's what happened to you. Pilipinas to, Yoshi. Hindi to basta-basta na okay lang kahit sinong i-call out ko. Kailangan marunong ka makibagay. Parang sa preso. Makikibagay ka at pare-parehas kayo ng tatak para maging okay kayo. Pag magkaiba kayo ng tatak, it's not gonna work. Ganon din dito sa labas, Yoshi. Makikita natin dito, mga kahombre ko, na nag-post si Mami, yung Mami ni Yoshi. Maraming judgmental mentalities. Bakit di na lang nyo ipatumba para masaya na kayong lahat? Bakit? Kilala nyo ba siya? Maka-judge kayo, hindi makatarungan. Siyempre, nanay niya to, mga kahombre ko. Normal lang na kahit mali ang anak, tama pa rin sa mga nanay, okay? So, tama to. Okay to. I agree. Alam po namin nanay kayo. Kahit siya, sinabi niya. Pero imposibleng di nyo kabisado ugali ng anak nyo. Matanda na siya. Namili siya ng landas niya. Tama. Very intelligent. Sa dami na naging babae niya, dapat may idea na po kayo na may mali sa kanya. Kailangan niyang matuto. Hindi uubra sa kanya yung pag-intindi lang. God damn. Harsh to, pero tama siya. Sagot niya, ganun po yata pag special child. Thank you po. Sabi ng nanay niya. So, hindi natin alam, baka special child talaga sila kasama, mga kahombre ko. Ayan, sabi ng nanay niya, oh. Hindi po ako konsentidor na tao at isa pa, hindi na po ako pwedeng magalit. Tama, bawal na po ako ma-stress pag uwi ng Japan. Uusisain ko si Yoshi kung bakit. Or isasabay na namin pabalik ng Japan. Alam naman ni Jasmine, yun yung ibig sabihin nito, na may pagka-special child sila kasama. So, yun. Question mark. Ito lang ang masasabi ko sa'yo. Sana matuto ka na irespeto man lang yung sarili mo. Kung hindi mo kayang irespeto ang sarili mo, which paulit-ulit mo nang pinapakita sa aming lahat, okay? Irespeto mo na lang yung panganay mong babaeng anak. Irespeto mo siya. Alam mo kung bakit? Parang pinapakita mo sa kanya na ninonormalize mo lang sa utak ng anak mo na normal lang na mabugbog ka, normal lang na tarantaduhin ka bilang babae, normal lang na saktan ka, normal lang na i-treat ka na para kang basura ng mga lalaki. Pwede ba na kahit sa anak mo man lang maawa ka? Baka mamaya niyan, maisip nung anak mo, naiisip nung anak mo, putya, tama. Okay pala tong ganito kasi yung nanay ko nga, okay nga sa kanya na ganito yung lalaki na napili niya eh. Yung walang kwenta, walang ginagawa sa buhay, yung nanay ko lang nagtatrabaho. Eh di, ganun na lang din hanapin ko na lalaki. Total, okay naman pala eh. Si Jasmine, yan yung mabibuild mo sa paggawa mo ng katangahan mo. Isa ka pa nanay ka eh. Nag-anak-anak ka, tas hindi mo naman alam pala yung values at dignidad ng pagiging babae mo. Alam mo, hindi na pag-aaralan yan. Pumunta ka sa simbahan, magtanong ka sa pare, ano po ba ang right values ng pagiging babae? Baka sakaling makatulong sa'yo. Kasi nakalimutan mo eh, wala ka na bang dignidad at respeto sa sarili mo? Bilang babae ka, dapat alam mo yan. Kasi tandaan mo, yung nakikita sa'yo ng mga anak mo, yun ang nagre-reflect sa kanila, lalo na single mom ka. Now, kailangan mong mag-work harder para maka-earn ng something para sa mga anak mo. Anong mangyayari dito ngayon, Jasmine? Kung patuloy ka sa pagiging tanga mo, mawawasak lang ang future ng anak mo. At ngayon, kung babalik naman sila kastama, mas lalo mong sisirain yung pamilya mo. Mas lalo mong sisirain yung utak ng anak mo. Kasi babalik ulit kayo sa dilim. Ngayon kasi maliwanag na kayo eh. Makikita nyo yung iitsurahin ngayon ni Jasmine, iba na. Mas okay na siya, uplifted na. Yan yung tama, Jasmine. At tandaan nyo, mga kahombre ko, dati single mom din ang asawa ko. Pero nung dumating ako sa buhay niya, naging ayos na rin kaming lahat, kaming dalawa. So si Jasmine, lahat ng mga single mom, may chance.
May chance lahat, man. Humanap ka ng maaayos na lalaki para sa'yo. Yung tatanggapin yung mga anak mo ng ayos. At yung ikaw ay ipoprovide. At magte-take ng full responsibility. Hindi yung ganyan. Hahanap ka na nga lang yung mga ganyang style pa ng lalaki. One love. Good fucking vibes.